Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah, natapos na natin yung lukata, alhamdulillah. So yung nakaraan na talakay natin, yung mga naunang trabaho ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpastol din ng tupa o kambing. At yun nga, ito ay yung siyang binabanggit sa isang hadith. Yung sinabi niya, "Mamin nabiyin illa ra'al ganam," na walang sino mang propeta, liban na lang na siya ay nagpastol ng ganam, ng kambing o ng tupa. Na sinasabi ng mga scholar, meron itong epekto, kumbaga sa mga propeta, na sila ay inilalarawan bilang pastol o daanan nila sa kanilang mga buhay na sila ay pastol. Na actually, kahit si Isa alayhis salam at si Musa alayhis salam, syempre nagpastol din siya. Lahat ng mga propeta. At sinasabi ng mga scholar, yung pagiging pastol ng mga propeta, ito ay naghanda sa kanila sa kanilang magiging trabaho bilang propeta. Dahil marami sa mga tao, ang mga tao ay maihahambing sa mga tupa o kambing na kumbaga mahina, maaari silang mapinsala ng mababangis na hayop at dapat silang pangangalagaan at gagabayan palagi. At actually, hindi lang sa pagkakataong ito na naihambing ang tao sa tupa. So, meron pang isang hadith, yung tungkol doon sa pananatili sa jamaah, dahil ang lobo, yung wolf, ay sumasalakay doon sa nag-iisang tupa. So, nabanggit din yun doon. So, ang pangangalaga, ang pagpapastol ng mga propeta sa mga tupa ay naging metaphor, kumbaga metaphor o paghahalimbawa, maagang paghahalimbawa para sa kanila sa kung anong kanilang magiging gawain o trabaho kapag sila ay naging mga propeta o sugo na ni Allah. At siya nga, pagkatapos nito, siya ay naging mangangalakal o negosyante. Unang-una na nabanggit dito yun doon sa kanyang kaibigan na si As-Sa'ib, at gayon din nabanggit din siyempre na siya ay nangalakal para kay Khadija radhiyallahu anha. At 2 months after nung kanyang pagtungo sa Syria, inalok na siya ni Khadija radhiyallahu anha ng kasal at namanhikan sila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama yung kanyang mga uncle sa ama at nakasal din sila agad. Nakasal sila agad. At ang kanyang naging dowry ay 20 na batang kamelyo. 20 na bakar o 20 na bakra. Bakar na calf, hindi kof. Yung bakar, yun yung baka, at yung bakar na tinutukoy dito ay batang kamelyo. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yung palayaw niya, bakar, ito yun, yung batang kamelyo. Sa lahat ng anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kay Khadija. Si Qasim, si Abdullah, si Fatima, Zainab, Ruqayya, Kulthum, lahat sila ay mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija. At si Khadija ay nagkaroon nga rin ng mga anak doon sa dati pa niyang mga asawa kasi nabiyuda siya. So merong anak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa pang lalaki si Ibrahim. Anak niya yun kay Maria Kibtiya. At lahat ng anak niyang lalaki ay namatay sa pagka-baby pa lang. Ang lahat ng kanyang mga anak kumbaga ay namatay bago pa siya mamatay, liban kay Fatima. So ngayon, inshallah, Bina'ul Ka'bah wa Qadiyatut Tahkim. Ang pagtatayo ng Kaaba at ang usapin ng tahkim
o paghatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hindi pagkakasundo ng Quraysh sa ilang mga bagay tungkol sa pagtatayo ng Kaaba. Wali 35 sana min maulidihi sallallahu alaihi wasallam qamat Quraishu bibina'il Kaaba. Sa edad na 35 years old, ito yung panahon naman na napagdesisyonan ng Quraysh na itayo muli ang Kaaba. So nakatayo na yung Kaaba dati pa. Pero gusto nila ito na i-renovate. I-renovate nila ang Kaaba. Wadhalika li'anna al-Kaaba kanat radman fawqa al-Kaaba. Na noon ang Kaaba mababa lang at binubuo ito ng mga bato na pinagpatong-patong na kumbaga napaka-basic lang ng pagkakatayo nito. Mga bato na pinagpatong-patong, irtifa'uha tis'atu adru min ahdi Ismail alayhi assalam. So yung Kaaba na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito mismo yung Kaaba na itinayo ni Ibrahim at Ismail alayhi salam. So nabutan pa niya yung original na building ng Kaaba. At ito nga raw, ang height nito ay 9 na dira, tis'atu adru. Yung dira, kumbaga, mula sa dulo ng daliri hanggang sa siko. So kung sabihin natin ang average na haba ng dira ay 1.5 feet. So yung 9 na dira, 9 times 1.5 ilan? 13.5 feet. So mga ganun lang siya kataas. Mas mataas pa ito. Yung Kaaba, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun lang siya kataas. Wakana Abdullah, mali pa rin nabasa ko. Walam yakun laha sakaf. At yung Kaaba daw nung panahon na yun ay walang bubong. Wala siyang bubong. Open lang siya talaga. Open lang siya. Fasaraka nafarun minallususi kanziha alladhi kanat fi jawfiha. At dahil wala itong bubong, nakakapasok dito yung mga magnanakaw at nakapagnakaw sila doon sa loob ng Kaaba. At yung loob ng Kaaba nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito sila nagtatago ng ilang mga kayamanan. At doon sa, kung naalala ninyo yung nangyari doon sa Shi'b Abu Talib, yung nakulong sila ng ilang taon, 2 taon mahigit doon sa Shi'b na yun. Yung kasunduan o yung deklarasyon na pinagbabawalan ang Banu Hashim na bumili ng pagkain o magbenta ng anuman, ang kasulatan na yun ay isinabit nila doon sa Kaaba. Isinabit nila doon sa Kaaba. So itinatago nila doon sa Kaaba yung mga ilang mahalagang bagay ng Quraysh. Wakanat maadalika qad ta'radat. At na dahil wala itong bubong, so nagkaroon din ito ng epekto siyempre doon sa structure ng Kaaba. Bi'tibariha atharan kadiman lil awadi allati adhat bunyanaha. So naging mahina na yung mga pundasyon nito, mga pader nito, dahil siyempre luma na ito. At kumbaga natitibag na yung kanyang mga pader. Wasadaat jadranuha wa qabla bi'thatihi sallallahu alaihi wasallam bi 5 sinin jurifa makkata saylu arimin in hadara ilal Baitil Haram. So bago nila
mapagdesisyonan na i-repair o i-renovate yung Kaaba. Merong nangyari na isang malaking baha na nakaapekto sa Kaaba. Malaking baha. So yung edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, ganun din, mga 35 years old. Kasi mga ilang panahon lang pagkatapos ng baha nito, saka lang sila nakapagdesisyon talaga na i-renovate ang Kaaba. Na napakatindi ng baha na ito, fa'awsyakatil Kaaba minhu ala al-inhiyar. Na halos mawasak ang Kaaba. Ang Kaaba kasi, na yung Makkah rin mismo sa kabuuan, ito ay valley. So naiipon dito minsan yung tubig, pero ngayon wala nang baha. Alhamdulillah doon sa Kaaba kasi naayos na rin naman nila yung mga doon, mga sewage at kung ano pang daanan ng tubig at hindi na bumabaha. Alhamdulillah. So matindi yung baha na dumating doon at halos mawasak yung Kaaba. Na Fadtarrat Quraysh ila tajdidi banaiha harasan ala makanatiha. So ang Quraysh ay nagdesisyon talaga na i-renovate ang Kaaba bilang pagpapahalaga rito. Na bagaman sila ay mga pagano, nauunawaan nila ang kabanalan ng Kaaba at nauunawaan nila na ito ay tinayo nga ni Ibrahim alayhis salam. At dahil sa matinding pagpapahalaga nila sa Kaaba. At maaring itong pagpapahalaga na ito sa Kaaba, kumbaga nahaluan na rin ito syempre ng paniniwalang pagano. Kumbaga pinahalagahan nila yung Kaaba katulad ng kung paanong pinahalagahan ng mga Kristiyano ngayon yung kanilang mga simbahan, kanilang mga rebulto. So ang gusto nila na maitayo ang Kaaba sa isang kondisyon. Ittafaqu ala alla yadkhulu fi binaiha illa tayyibah. Nagkasundong Quraysh na wala silang gagastusin sa pagpapatayo muli ng Kaaba liban na lang sa pera na nanggaling sa mabuti. Pera na nanggaling sa halal. Isipin ninyo, no? Wala pang Islam nung panahon na ito. Kung ba hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang Quraysh, meron na silang idea kung ano yung halal at ano yung haram. Ibig sabihin, meron pang natitira sa kanila na bakas ng mensahe ni Ibrahim alayhis salam sa kung ano ang tama at mali. Yun nga lang, mas pinili nilang gawin ang mali. Kasi paano nila malalaman na hindi tayyib o hindi mabuting pera ang pera na kinita sa pagbebenta ng alak? So paano nila nalaman na hindi mabuting pera ang pera na kinita sa sugal o iba pa? Para masabi nila na hindi nila tatanggapin yung pera na yun, ang tatanggapin lang nila ay pera na nanggaling sa halal na paraan. Ibig sabihin, naroon ang bakas ng mensahe ni Ibrahim alayhis salam. Kaya nga, katulad ng natalakay natin nung nakaraan, ang Quraysh, bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila may tuturing na ahlul fatrah. Dahil dumating sa kanilang mensahe ni Ibrahim alayhis salam, pero hindi lang nila ito sinunod. Hindi lang nila ito sinunod. Kaya nga sinabi, fala yudkhiluna fiha mahrabagi wala yabi'u wala bai'i riba wala madlama ahadim minan nas. So laro silang ipapasok dito na anumang pera na nanggaling sa mga immoral na mga gawain o kaya galing sa riba o pagpapautang na may patubo at mga pang-aapi. Pang-aapi, halimbawa, dinugas lang nila yung pera, hindi nila yung tatanggapin bilang pangsadaka. O hindi sila mismo, hindi sila magsasadaka o mag-aambag ng pera na galing sa pandurugas. Ibig sabihin pala, yung Quraysh, meron na rin silang pag-unawa sa kung anong riba. Katulad kung paanong ang mga Hudyo ay merong pag-unawa sa kung anong riba, dahil ipinagbawal ito ng mga propeta, pero syempre, pinili nilang gawin ito at suwayin si Allah. Wakanu yahabuna hadmuha. At yun nga, nang natipon na nila ang kanilang
pera na gagamitin sa pagpapatayo ng Kaaba. Sa umpisa, natatakot sila na sirain o i-demolish yung Kaaba. Kasi kailangan yun i-demolish muna bago ito maitayo ng bagong pagkakatayo. Fabtada'a biha al-Walid bin al-Mughira al-Makhzumi. So walang gustong kumilos na magsimulang tibagin yung mga bato ng Kaaba. Liban na lang sa isang lalaki, si al-Walid bin al-Mughira al-Makhzumi. Kanino kayang tatay ito si al-Walid? Tatay ni Khalid bin al-Walid. So itong si al-Walid na ito, siya mismo yung tatay ni Khalid bin al-Walid. Siya yung nauna na tumibag doon sa Kaaba. Sisimulan na ni al-Walid daw yung pagtibag doon sa Kaaba. Sinabi niya, Allah, la nuridu illa al-khair. Sabi ni al-Walid, O Allah, okay, Allahumma la nuridu illa al-khair. O Allah, wala kaming ninanais liban na lang sa kabutihan. So si al-Walid, may takot din siya na nararamdaman na baka bigla siyang parusahan kapag sinira niya yung Kaaba. Kaya sinabi niya, O Allah, wala kaming hangad kundi ang kabutihan. At meron pa nga ako narinig sa lecture na sinabi daw ni al-Walid bin al-Mughira nung titibagin niya na yung Kaaba, sabi niya, Allahumma la takhaf, O Allah, wag kang matakot. So may kita niyo talaga yung kumbaga, napakalimitado o mali yung kanilang konsepto ng pagkilala kay Allah. So isipin niyo yan, sinong matinong tao magsasabi, sasabihin niya si Allah, wag siyang matatakot, ayusin ko lang ang bahay mo. Titibagin ko lang yung bahay mo, ayusin ko ito. So yun ay patunay ng kawalan nila ng gabay. At yun nga nung sinimulan na ito ni al-Walid bin al-Mughira, thumma hadama nahiyat al-Raqnain, at sinimulan na nga nila na sirain ang mga pundasyon nito. Walamma lam yisbihi shay'un tabi'ahun nas fil hadmi fil yawm ath-thani. So doon sa unang araw daw, talagang si al-Mughira lang ang kumilos. Si al-Mughira lang. At hinihimok niya yung mga tao na kumilos na. So sinimulan na ni al-Mughira doon sa mga kanto nito. Pero ang gusto ng Quraysh, sisimulan nila ito matapos nilang maobserbahan muna si al-Mughira kung meron bang mangyayari sa kanya hanggang sa kinabukasan. Naninigurado sila. Na para bang, pag ikaw buhay pa hanggang bukas, tutulong na kami sa iyo. Yun nga yung nangyari, buhay naman si al-Mughira. Kaya doon sa pangalawang araw, si al-Walid bin al-Mughira buhay pa, wala man nangyari sa kanya. Hindi naman siya tinubuan ng bukol, hindi naman siya naengkanto, ano pa man. So tumulong na yung Quraysh sa kanya. Walam yazalu fil hadmi hatta wasalu ila qawaidi Ibrahim. At nagsimula na nga sila doon sa pag-demolish sa Kaaba, hindi sila tumigil hanggang sa makarating sila doon sa pundasyon, poste na itinayo mismo ni Ibrahim alayhis salam. Thumma aradu al-aqda fil bina'i fajaza'ul Kaaba. At sinimulan na nila ang pagkakabuo nito ng na-demolish na nila yung lumang structure. Wa qassasu likulli kabilatin juz'an minhu, at ang bawat isa sa mga angkan doon ay nagkaroon ng isang o itinalaga sa kanila isang lugar o bahagi ng Kaaba na gagawin nila. Wa jama'at kulla kabilatin hijaratun ala hidda, at ang mga iba't ibang angkan ay nagtipon ng iba't ibang mga bato na gagamitin nila doon sa Kaaba. Bakadu yabnunaha, at sinimulan na nila ang pagtatayo nito. Watawallal bina'un Rumi ismuhu Bakum. So meron daw mason na nagtrabaho doon sa pagtatayo ng Kaaba. Isang Romano, ang pangalan niya ay Bakum. At hindi na ito kakaiba na mayroong Romano doon sa Makkah. Kasi
yung panahon nga na ito, ang Byzantine Empire ay, kumbaga, namamahala na sa malaking bahagi ng Syria, ng Jordan, ng Palestine. Nandun na sila. Nandun na sila. Actually, nung panahon nga nung hindi nakapagtaka na yung mga Kristiyano yung makakarating sa iba't ibang lugar. Nung panahon ni Raha Sulaiman, 1521 yun. Ay, 1521, 1571. Yung unang pagsalakay ng mga Kastila, wala pa si Legazpi. Ang sumalakay sa Intramuros, si Martin de Goiti. Kasi si Legazpi nandun pa nun sa Panay. Nung nandun daw sina Martin de Goiti at binobomba nila ng kanyon yung Intramuros, meron daw isang namamahala ng kanyon doon na nakita nila bago mamatay, kumbaga nandun sa ibabaw ng tore, nagmamando ng isa sa mga kanyon, nakita pa raw nila, nung nagsisimula na silang mambomba, nakita pa raw nila yung tao na yun na nag-antanda ng krus. So, ibig sabihin, sa panahon ni Raha Sulaiman, meron silang mga tao doon sa Intramuros na mga Kristiyano na kasama nila na lumaban doon sa mga Kastila nang sumalakay yung mga Kastila sa Maynila ng panahon na yun. So hindi kakaiba na makakarating yung mga Kristiyano sa iba't ibang mga lugar. Walama balaga al-bunyan mawdi al-hijr al-aswad ikhtalafu fi man yamtazu bi sharafi wad'ihi fi makanihi. Pero nung ibabalik na nila yung Blackstone, dito naman sila nagkaroon ng pagtatalo uli. Sino sa kanila ang mabibigyan ng karangalan na ibalik ang Blackstone sa kinalalagyan nito? Na yung Blackstone, ito ay isang piraso, scientifically sabi ng mga scholar, kasi pinag-aralan din naman ng mga scientists yung Blackstone, ito raw ay isang piraso ng meteor. Nanggaling ito sa labas ng Earth. Isang piraso ng meteor. Yun lang yung masasabi nila kasi hindi natural na matatagpuan sa planet Earth yung material na bumubuo doon sa Blackstone. Pero syempre, nababanggit sa hadith na ang Blackstone ay nanggaling nga kay Allah. Ito originally ay ibinaba rito na kulay puti at ito ay naging black, naging itim dahil sa kasalanan ng mga tao na humahawak dito. At ang Blackstone, kung makikita ninyo ito ngayon, di ba yung shape niya parang oval, ganon. Actually, durug-durug yun. Durug-durug yung Blackstone na dinikit-dikit lang nila. Buo siya dati, pero nung panahon ng mga Karamita, kalimutan ko exactly kung kailan yung panahon na yon, sinalakay ng mga Karamita ang Kaaba. Ang Karamita ay isang sekta ng mga Shia. Pinatay nila yung mga nag-hajj. At grabe yung ginawa nila nun. Pinatay nila yung nag-hajj, tapos yung mga ulo ng mga nag-hajj na pinatay nila, pinagpatong-patong nila yung pugot na ulo dun malapit sa Kaaba. Tapos tinakas nila yung Blackstone. Tinakas nila yung Blackstone. At nung maabutan na sila ng mga sundalo ng Khalifa, malapit na doon sa Bahrain, itinapon na lang nila yung Kaaba at napulot na ito ng mga sundalo na, hindi yung Kaaba, yung Blackstone. Tinapon nila yung Blackstone at napulot nila yung Blackstone na durug-durug. So yun ang dahilan kung bakit yung Blackstone ngayon ay hindi na siya buo. Actually, yung Blackstone, kung makikita ninyo ito, kahit sa picture lang, fragments lang siya talaga at yung nakapaligid sa kanya ay puro resin na ipinandikit sa kanya. So, dinikit-dikit na lang siya kasi merong sekta ng mga Shia na sumalakay doon sa Kaaba. So, yung Blackstone ay nagtalo-talo ang Quraysh dito kung sino ang magtatayo o ang magbabalik nito. Ikhtalafu fi man yamtazu bisharafi wad'ihi fi makanihi wastamarra an-nizaa'u
arba'a layalin o khamsan. Sa sobrang tindi ng kanilang pagtatalo, tumagal ang kanilang pagtatalo ng 4 na gabi o 5 gabi. Ganun sila katagal na nagtalo. Ibig sabihin, ganun din katagal na natigil ang trabaho sa Kaaba. Washtadda hatta kana yatahawwala ila harbin darusin fi ardil haram. Napakatindi ng kanilang pagtatalo na halos magpatayan na sila doon sa Kaaba. Kasi pinag-aawayan nila kung sino yung maglalagay ng black stone. Kasi magiging karangalan yun para sa sino man na maglalagay doon. Illa anna Aba Umayya bin al-Mughirah al-Makhzumi arada alihim an yahkumu fima shajara bainahum aw wala dakhilu alihim min babil masjidi fartadawhu. So merong nagsuggest, si Abu Umayya bin al-Mughirah al-Makhzumi, kapatid ni Al-Walid, tito ni Khalid bin al-Walid, si Abu Umayya. Sinuggest niya, ganito na lang, kung sino yung unang papasok dyan sa gate ng Kaaba, siya ang maglalagay ng black stone. At nagkasundo sila rito. Wa syaa Allahu an yakuna dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At itinakda na ni Allah na ang maglalagay nito, at syempre yung unang papasok doon sa gate na yun ng Kaaba o gate na yun ng haram, kumbaga, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu hatifu. At ang nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumasok, natuwa sila. At kumbaga halos magsigawan na sila. Ang sinabi nila, Hadal amin, radaynahu. Ito ang al-amin ng mapagkakatiwalaan at nalulugod kami dito. So sa pagpasok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang al-amin, ang mapagkakatiwalaan. Kaya nga doon sa pinag-aaralan natin yung Dalalatun Nubuwah, kabilang sa mga batayan ng pagkapropeta nino man ay ang kanilang asal, ang kanilang ugali, kung paano sila namuhay. Lahat ng propeta ay namuhay ng matuwid kahit doon sa mga panahon na hindi pa sila propeta. Lahat ay namuhay ng matuwid. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit nung hindi pa siya propeta, nakikilala siya bilang Al-Amin. Yun ang palayaw niya. Yun ang tawag sa kanya. Si Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. At yun nga madalas, sa totoo lang, yung tradisyon ng mga tao na magbigay ng palayaw sa ibang tao, halos normal. Normal. Na magbibigay yung tao ng palayaw sa iba. Kaya nga si Allah, pinagbawal niya na yung mga Muslim ay magbibigay ng masamang palayaw sa kanilang kapatid sa pananampalataya. Yung nga, sinabi niya, Bi'sasmul fusuqi ba'dal iman, napakasama na magbibigay kayo ng masamang palayaw matapos na kayo ay mga manampalataya. Kasi meron itong epekto sa karangalan ng tao. Pero kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, naging mas positibo pa nga ito. Totoo naman na siya ang Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. Kaya nga sa konteksto nito, may kita natin, kumbaga, ang tindi ng opposition ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay naging propeta na nung hindi pa siya propeta, tinatawag niya siyang Al-Amin. Pero nung naging propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinasabi ng Quraysh tungkol sa kanya, Sahirun Kadlab, salamangkero na sinungaling. So nagagawa nilang makalimutan lahat ng kabutihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ayaw lang nila sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinalugdan nga ito ng Quraysh na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, ang kumbaga napili o nahirang na magbabalik ng black stone doon sa Kaaba. At sinabi, yun nga, Hadal amin, narito ang mapagkakatiwalaan, radaynahu, nalulugod kami, tinatanggap namin ito, Hada Muhammadun, na yan si Muhammad. Falamman taha ilayhim, nang dumating siya, lumapit sa kanya,
sa kanila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhbaruhu al-khabra talaba ridai fawada al-hajar wastahu wa talaba min ru'asa'il kabail al-mutanazi'in an yamsaku jami'an bi atrafir rida. Pero may iba pang ginawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So para masatisfy din ang mga pinuno ng Quraysh, nagpakuha siya ng isang rida, parang balabal o piraso ng tela, at inilagay niya ang black stone sa gitna nito. At ang bawat isa doon sa mga pinuno ng Quraysh ay humawak doon sa mga dulo ng tela na ito at binuhat nilang sabay-sabay ang black stone. So parang napaka-symbolic din ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha awsaluhu ila mawdi'ihi akadahu biyadihi fawada'ahu fi makanihi. At nung naihatid na ito ng mga pinuno ng Quraysh doon sa paglalagyan ng black stone, kinuha na ito mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang mga kamay, at siya na ang naglagay ng black stone doon sa Kaaba. Wahada halun hasifun rada bihi al-qawm. At ito ay isang napakagandang solusyon na kinalugdan ng lahat ng mga tao doon, alhamdulillah. So dito nagsimula yung pagtatayo ng Kaaba at kung paano sinulusyonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung niza o yung pagtatalo-talo ng Quraysh sa usapin ng black stone. So itutuloy natin ito next week. Inshallah, at marami pa tayong matututunan doon sa pagkakatayo ng Kaaba. Kasi doon sa pagkakatayo ng Kaaba, maraming mga bagay na nangyari doon na may kinalaman sa pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at may kinalaman din sa Kaaba ngayon kung bakit ganoon ang itsura niya ngayon. So matatalakay pa natin ang mga yun, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.